At dahil nga parang ako'y nauumaya naman na sa pangunguha ng bangkalan, kaya na may naisipan ko na tapalang naman ang pangunguhain ko ngayon. Kaya nga lang ay medyo may pagkahirap ng kauntian sa pangunguha ng tapalang, lalo pat nandinig ay sa lalauhan, ayan ang daming dolaro, kaya anong hirap magkadlis ng itak. At yun ang mga katabudi for today's video, at dahil nga may nag-request sa akin na tapalang naman daw o lukan kung tawagin sa iba ang aking i-vlog, kaya nga lang hindi ko talaga agad ma-i-vlog yun kasi nga ayan ang dalang dito sa amin. 2 beses na nga pala akong nag-try na manguha ng tapalang, kaya nga lang ipa-isa-isa lang lagi ang nakukuha ko. At ay pwede ba naman lutuin yun na isang piraso? Marami ka rin nga pala makukuha tapalang dito, kaya nga lang ay wala sa lalauhan bagat nasa palaisdaan ay bawal naman maglusok sa palaisdaan nang hindi pinapakatihan nyo ng may-ari. Ay kulang pa tayong pagalitan noon. May makukuha ka din naman ng tapalang sa lalauhan, kaya nga lang ay medyo madalang at hindi ko na rin alam kung saan baga marami sa part ng lalauhan. Kasi nga ay dati pa naman ako nangunguha ng tapalang, bata pa ako noon, ngayon na lang ulit ako nakapanguha. Ay yung mga pinapanguhaan ko ngayon ay di yung mga napanguhaan na namin dati, ay kaso ngay wala, hindi ko alam kung saan sila nagpuntahan. Yan kasi ang trip ulamin ng mga kapitbahay namin, kaya naman ay medyo madalang na nga at yan ang pinapanguhan nila. Kumbaga hindi sila mahilig sa kinason at ganyan nga ang gustuhin nila. Marami ka pa rin ang makikita dito, nandun sa likod bahay nila, mga balat na laang. At saka may mga nangunguha talaga niyan dito kasi nga binibenta nila sa bayan. Kinukuha nila yung laman tas binabalot-balot nila sa plastic na pangyelo. At dahil ng kapatid ko ay lagi nila ang situro kung saan baga ako mangunguha daw para daw ako'y makarami. Kaya na may isinama ko na nga para pang alis panlaw na din at may taga-video na rin ako. Pero nagdala na nga rin pala ako ng tripod at baka yan ay tupakin ay di wala akong taga-video. Baka kasi biglang mainip at umuwi na rin agad parang si Abong. Nagtry na nga pala akong magkadlis dito sa may lamawan at wala naman ako natamaan, kaya naman ay umalis na nga ako at parang hindi nakakatuwa at gawa ng pangit kasi manguha ng tapalang kapag ganyang may tubig. Mas maganda kasi pag walang tubig. Bago nga pala kami pumunta sa sinasabi ng kapatid ko na marami daw, ay pumunta na muna pala kami din sa dati namin pinapanguhaan nung kami mga bata pa at dito kami lagi nangunguha ng mga tapalang. At dito nga lang din lagi si mama nangunguha ng tapalang kapag kami nag-uulam ng ganito. Kaso nga ay parang way klarong makakuha at unang kadlis ko pala ngayon ng tigas ng putik ay paano baga ng mga kalubog doon ng tapalang. Pero dati naman yung dami namin nakukuha dito. Ay naku, wag na nga ibalik yung dati. At walang permanente sa mundo, lahat ay nagbabago. At bago pa nga kung saan pamapunta ang usapan ay ayun, at nakakita na nga pala ako dito. Ayan o, nakalabas lang siya at nakakatuwa kasi malaki. Hindi nga katulad nung nakita akong nakaraan. Nung ako'y nanguha nito, ay isang piraso na nga lang akin nakuha. Yan, uliit pa. Pero hindi talaga ako nakakita nito, yung kapatid ko. Tinuro lang sa akin at kunwari ako nakakita. Nakagas na siguro ito kay kadlis ng kadlis wala man lang akong matamaan. Kundi ay puro bagumon. Medyo mahirap nga pala manguha ng tapalang dito at yan ang daming dolaruhan. Yan ang hirap magkadlis at yan ang sakit din naman sa paa. Kahit na ako'y kalyuhin ay natalab pa rin ay. Pero ang kagandahan naman sa ganitong lalauhan ay malilumbaga kapag nangunguha ka ng pangulam. Hindi nga tulad kapag sa hibasanan at kasagtingan ng init. At may nagtatanong nga rin pala sa akin, buti daw at ako hindi inakagat ng niknik kapag ako'y nandini sa lalauhan. Ay kapag ganito naman pong oras ay wala naman niyang mga niknik. May oras din kasi ang paglabas nila. Hindi kapag kasi ganito medyo tanghali na at mainit ay wala na mga niknik. Kadalasan lang maraming niknik kapag umaga o di kaya naman ay hapon. At para nga pala sa lagi naghahanap ng timbakong green, ayan o, dala ko na ha. At dahil nga kanina pa kaming uli ng uli din sa dolaruhan, ay 2 piraso pa lang ang nakukuha namin, kaya nga lumipat na kami ng lugar. Tapos ayan nga, kanina pa kung hindi magkaigid yung sa akin tsinelas at gawa na kapag napuputikan o di kaya namin nababasa ay naikot. Ako'y nadudulas. Kami nga pala nangunguha ay sa mga gilid ng palaisdaan, hindi sa mismong palaisdaan kasi nga ay bawal. Ito nga pala palaisdaan dinadaanan ko ay ito kay nanay. Wala lang, share ko lang. At nga pala bigla akong naalala, may nagtatanong lagi sa akin kung yung mga pinapakita ko daw palaisdaan ay sa amin. Na hindi po at wala po talaga kaming sariling palaisdaan. Ang sa amin kasi ay ilog lang. Hey, inangkin na naman ng ilog. Dito nga pala sa mga gilid ng palaisdaan ay may mga lamawan, yung bagang pinagkuhaan ng lupa at itinambak nga doon sa pilapil. At kapag nag-high tide dyan ay nakukulong yung tubig. At dito nga sila madalas nagtatago ang mga bangkalan tuloy. Tapalang. At yun nga, at may nakadlis nga ako ditong tapalang. Yung isa nga lang ay medyo maliit pa kaya naman hindi ko muna kinuha. Nasa kapatid ko nga pala yung cellphone ko kaya naman ay sabi ko nga sa kanya kapag siya nakakita rin ng tapalang ay i-video na rin niya. Kasi nga kanina pa akong kadlis ng kadlis dito ya, isang piraso pa lang ang nakukuha ko. At habang nagkakadlis nga siya, itudo de video pa siya dyan at akala niya itapalang yung kanyang tinamaan. Yun pala ay bagumon lang. Na pala sa pangunguha ng tapalang, bukod sa kailangan mo ng kaunting tiyaga, ay kailangan gumamit ka rin ng itak at kinakadlis-kadlis nga yan sa putik. At kapag may kumaltok nga sa itak mo habang ikaw nagkakadlis, ay yun na yun ay tapalang. Pero minsan naman ay batulaang yun. O di kaya naman ay minsan nga ay tulad nga niya ng kapatid ko, akala niya ay tapalang, yung pala ay bagumon lang. Nanguha na nga rin pala kami ng bagumon kasi nga ay parang muy klaro naman makaluto ako na rin nga tapalang kasi nga yan ang unti pa nakukuha namin kanina pa kami dito. Sabi ko nga panguhain na rin natin ng bagumon at para tayo hindi lugi sa pagod. At kanina nga pataas-taas pa ako ng pants at ayaw ko maputikan pero nga napalusok ako dun sa may lamawan ay napakalalim ng putik at naputikan na rin laang naman ay hala binaba ko na nga.
Halos isang oras na nga pala kami nangunguha ay maka-6 na piraso pa lang amin nakukuha. Kaya naman sabi ko rin sa kapatid ko, tama na nga eri at ako iyo ko na. Mangangahoy pa kasi kami ng kapatid ko pagkatapos namin dito sa lalauhan. Pero nung pauwi na nga kami ay napadaan kami din sa may Lamawan at nakakita nga kami dito ng 2 tapalang. Ayan at nakalabas lang at pachilax-chilax lang. Samantalang kami kanina pa sa lalauhan ay hirap na hirap sa paghanap. Kaya naman nagkadlis na nga rin ako din at baka may mga kasamahan pa ito. Tumulong na nga pala yung kapatid ko at ayan nga nakakuha rin siya. Halos dikit-dikit lang yung nakukuha niya. Habang ako ay ito tamang kadlis lang at wala pa akong nakukuha. Maliban doon sa mga nakita ko nakalabas lang. Nakakatuwa naman kasi kanina halos wala kaming makuha pero ngayon ay dikit-dikit nga namin nakukuha at ayun nga't may nakuha na rin ako dito. At saka nakakatuwa rin kasi wala naman dolaruhan at saka hindi masyadong mahirap manguha at medyo malambot lang yung buhangin na may halong putik. So bali pagpasensyahan nyo na nga pala at mag 6 minutes na hindi pa rin ako nakakapagluto. At gawa ng nakikakadaldal kasi nga gusto ng iba medyo haba-habaan ko daw kaya naman ay sinusubukan ko po na habaan pero sana po ay hindi kayo mainip sa panonood ng aking video kapag hinabaan ko. Halos kalahating timbangan rin pala yung nakuha namin at akalain mo yun samantalang kanina ay 6 na piraso laang yan. So yun na nga pagka-uwi namin ay bumalik ulit kami sa lalauhan at nanguha naman kami ng panggatong. Nagtitingin na nga rin pala ako dito ng kawayan na maigi-igi pa baga na pwede pang isahig doon sa aking gagawing kubo. Kasi nga abay sayang din naman yan ang mahal din kasi ng kawayan kapag bibili pa. Bukod kasi sa pwede ka makakita dito ng pang-ulam sa lalauhan, pwede ka makakita dito ng pwedeng pang-sahig. Kasi may mga kawakawayan dyan ng mga naaanod na pwede pa namang gamitin at matibay pa. Tapos yung mga medyo gabok na, yun ang aming kukunin, panggatong. Pagkatapos nga namin manguha ng panggatong, ay ako na rin ang magabira na rin bangka at ako ay bida-bida. May nagatanong nga rin pala sa akin kung ako daw baga ay tomboy kasi nga base siguro sa nakikita nila sa mga ginagawa ko. Pero hindi po, kumbaga ay nakasanayan ko lang yan kasi nga dito sa amin gaya ng sinabi kong nakaraan kong vlog na hindi naman basihan ko ikaw ay babae o lalaki. As long as kaya ko naman yung gawain ay di ginagawa ko. So yun na nga at baka naiinip na yung iba dyan o di kaya naman yung iba ay tulog na kaya naman ako yung magluluto na. Ang bala ko nga pala luto dito ay gagataan ko na lang at lalahukan ko siya ng papaya. Isasama ko yung bagumon. Kaya nga lang ay naisip ko na tanghali na kasi nga ay anong oras na kami nakauwi galing sa pangangahoy. Ay kung magagata pa ako ng nyug tapos ako'y magabalat pa ng papaya ay naku po aabutin ako ng 4:00 dito. Kaya na may adobo na nga lang ang naisip kong luto dito. Tapos yung mga bagumon nga pala hindi ko na rin sinama. Malaki nga pala ngayon ng tubig kaya na may lagi naabot nga itong lutuan ko. At ayan nawala na nga pala yung aking tungko dito natahuban na ng buhangin. At ang oras na nga pala ngayon ay mag-3:00 na kaya naman ay kumain na muna ako sa bahay ng tanghalian bago ako pumunta dito. Bali itong luto na ito ay pang merienda na. Pinilit ko nga pala makapagluto ngayon kahit nga ako'y inaabot na ng tamad kasi nga yan nung init na tsaka anong oras na rin. Parang ang sarap ng humiga at matulog. Pero nanghihinaya nga ako sa araw at saka kapag nasa bahay naman kasi ako hindi man ako nakakatulog, hindi ako inaantok pag ako'y nasa bahay. Pero pag nandito ako'y lagi ako inaantok. Pero nakakapanlaw nga matulog dito. Baka pag dilat mo ay may kasama ka ng alien. Medyo alanganin nga pala ako doon sa aking niluluto at sa aking lutuan mismo kasi nga ay parang maabutan na rin ng tubig at hindi pa man lang ata ako makakaluto Pero buti na nga lang at nakaluto na ako bago pa man maabot ng tubig yung aking lutuan. At nakulangan pa nga ako sa lara at nilagyan ko pa nga yan ng larang hilaw din sa may ibabaw. Wala lang, para design lang kasi ganun mga nakikita ko sa mga napapanood ko ay. So yun na nga, merienda tayo guys. Nga pala ngayon pa lang ako nakapag-ulam ng ganitong adobong tapalang kasi nga kalimitan ang ginagawa namin sa tapalang pag kami nakakakuha niyan ay ginagataan namin, nilalaw ko ng gulay, kahit anong gulay, tapos minsan naman ay nilalagyan namin ng luya at saka nilalagyan namin ng miswa. O di kaya naman ay sutanghon o swatanghon ang tawag din sa amin. Pero ayun nga at masarap din naman pala siya sa adobo kaya nga lang dapat pala hindi ko kinadamihan ng toyo kasi nga ay maalat yung kanyang laman o yung gatas niya mismo. Kaya naman inilagyan ko na nga rin ito ng asukal para magbalanse ng kaunti yung lasa. Gawa ng kahit anong bawas ko ng sabaw at dagdag ng sabaw ay talagang maalat. Mas gusto ko nga pala itong tapalang kaysa bangkalan kasi nga ang bangkalan na yan ng kunat, hindi nga tulad nitong tapalang at saka malaman din siya. Ang sarap ng laman niya, malinamnam. Pero ang gusto kong luto dito ay yung nilalagyan ng sotanghon para baga siyang lasa ring sisi. Ganon din kasi ang ginagawa namin sa sisi kapag kami nakakuha nun o yung talaba kung tawagin sa iba. Pag hindi nilabon ay ginagawa din namin ay kinukuha namin yung laman tapos nilalagyan din namin ng sotanghon saka luya.